So today mga sangkay, pag-usapan po natin itong distraction na mas malala pa po sa digmaan. What's up mga sangkay? This is me. I'm back for another video, another vlog na naman mga sangkay. At pag-usapan po natin itong patungkol po sa usap-usapan ngayon na distraction sa ating mundo na mas malala pa po sa posibilidad na maganap na digmaan kung sakali man mga sangkay. At ngayon, nagaganap na nga po ito. Ewan ko kung nagigets yun na yung pinupunto ko mga sangkay. But anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na yung gagawin. Subscribe nyo na po itong ating channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po ang ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. Okay, habang kayo ay nanonood dyan sa Facebook, i-check nyo po sa itaas ng video. Okay, kagaya ng nakikita nyo ngayon sa screen. Gawin nyo po ito ng aktual. I-check nyo sa itaas. Ang video na to, may makikita kayong tatlong tuldok. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Okay? Pindutin nyo, then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? Ganun lang mga sangkay. I hope na nasundan po ng lahat. So, ito na, pag-usapan po natin ito. Ano nga ba itong distraction na mas malala pa raw po sa sinasabi na digmaan o nuclear war? Tingnan po natin mga sangkay. Ito po, mula po sa international news, itong balita na pinapaliwanag dito mga sangkay na mayroon pong mas malala pa po sa nuclear war sa ating planeta. In January 2024, Indian Defence Minister Rajnath Singh made a veiled reference to China. Singh pointed out that Beijing might weaponize weather for strategic gains. क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक मौसम से जुड़ी घटना भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह एक गंभीर मुद्दा भी है। भारत का रक्षा मंत्रालय भी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। Weather altering for warfare is a decades-old concept and has been used in previous conflicts. China is in conflict with several countries including India, and it might use weather modification for warfare gains. Grabe itong China, no? Itong China na lagi pong involved sa kahit na anong gulo. Ngayon, mga sangkay, may tinutukoy po dito, mga sangkay, na noon, napapanood ko po ito, parang mga conspiracy theory. Pero ayon po dito, what is weather warfare? Nagigets yun na ba mga sangkay? Ano to? Parang mayroong man-made na weather event na nagaganap sa mundo na ginagamit ng ilang mga malalakas na bansa. So what's this concept all about? Let's decode this. Ayan, China's weather modification plan. So ano ba to? In 2018, the Indian state of Assam witnessed massive flooding despite no heavy rain. The fingers were pointed at China for causing interference in the natural ecosystem in Tibet. In 2020, China announced a plan to develop a weather modification system by 2025. Though the focus of this system appears to be domestic, reports have suggested that there's potential for impact beyond China's borders. Reports also speculate that weather modification could give Beijing an edge in future conflicts. What is weather warfare? Ito na mga sangkay. Dati kasi, nagiging usap-usapan na halimbawa, yung China, meron silang gustong bansa na unti-unti pabagsakin.
may mga gamit po yung technology or let's say, America, let's say, US or any countries, mga sangkay, gagamit po sila ng teknolohiya. Kasi 'di ba, grabe po yung technology ngayon. Tapos magpapadal sila ng isang matinding weather event sa isang lugar. Halimbawa, matinding bagyo. Kaya nga po yung mga sangkay, yung nangyaring Yolanda, 'di ba? Sinasabi po nila na man-made daw po 'yan. So, yun po yung mga sangkay, mga conspiracy theory, yung HARP. Kung alam niyo po yung HARP, yun daw po yung yun po yung gamit na technology para po magpadala po ng kung ano-anong mga katakot-takot na bagyo at kung ano-ano pa mga katakot-takot na pag-ulan, pagbaha. Ayon po sa mga conspiracy theory. Pero ito mga sangkay, galing po ito sa isang international news na pinapaliwanag dito na mukhang katunog mga sangkay, no? What is weather warfare? Grabe naman. Weather warfare involves the use of weather modification techniques such as cloud seeding for military purposes. Ayun na. Halimbawa na lang daw po, ito ay cloud seeding for military purpose. One of the earliest examples of weather warfare was seen in the Vietnam War, where the US used cloud seeding over the Ho Chi Minh Trail. Noon pa pala ginagamit ito. Ano yun? Pinapaulan nila yung isang lugar. In the hope of reducing the rate of infiltration. During the Vietnam War, the US carried out Operation Popeye to extend the monsoon season over specific areas of the Ho Chi Minh Trail. In 1978, the Environmental Modification Convention came into force, prohibiting the military or other hostile use of weather modification techniques. Now, altering weather is inhumane, but many countries worldwide are conducting experiments on how to manipulate weather and use it in warfare. Oh my goodness. Marami daw po mga bansa. Ito hindi po ito conspiracy theory na. Kasi, galing na po ito mismo sa balita. Marami daw pong mga bansa ngayon ang pinag-aaralan on how to use the weather for warfare. Paano magagamit daw po ang weather para po sa mga kalaban nila. Ito, mga sangkay, pakinggan po natin. Ulitin po natin yung part na to. Use of weather modification tech. In 1978, the Environmental Modification Convention came into force, prohibiting the military or other hostile use of weather modification techniques. Now, altering weather is inhumane, but many countries worldwide are conducting experiments on how to manipulate weather and use it in warfare. Okay. Many countries. Sabi po dito, no? Ulitin natin yung part na to. But many countries But many countries, marami daw po mga bansa, worldwide are conducting experiments nagko-conduct daw po ng mga eksperimento, pag-aaral, on how to manipulate weather and use it in warfare. kung paano daw magagamit ng weather para po sa digmaan. If this goes on, the consequences might be more devastating than a nuclear war. Bakit? Kapag nagpatuloy daw po itong ganitong klaseng paggamit ng weather natin, mas delikado pa daw po ito kaysa sa nuclear war. Beyond Decodes explains the biggest news stories in the simplest manner possible. What do you want us to decode next? Tell us in the comments. Okay. So, hindi sinabi dito mga sangkay kung bakit mas severe ito. Pero ayun nga po, akala po natin, conspiracy theory ito, na ginagamit daw po ng maraming Pero, ewan ko, posible kayang gawin yan ng China sa Pilipinas? Yung tinatawag na cloud seeding. Tapos gumamit po ng gagamitin yung weather natin for distraction. Grabe kasi yung technology ngayon, no? Oh my goodness. Ayan, no? Sabi po dito, reports have said that weather warfare could give China an edge in future conflicts. Grabe, no?
modifying, sabi po dito, modifying for warfare, weather for warfare, gains is an old concept and has been used in previous wars. So noon pa pala ginagamit ito. Kaya nga lang, ang tinutukoy po dito mga sangkay, na mas magiging delikado ito kaysa sa nuclear war. Kasi lalong lalala itong problema natin sa ating ito mismo, itong climate change. Naaabuso na po kasi. Ngayon, mga sangkay, hindi ko alam saan naabot to, pero marami daw po mga bansa ang pinag-aaralan nito. Akala ko dati, ano lang to? Ano tawag dito? Conspiracy theory. Di ba? Ang dami po conspiracy theory about dyan. Halimbawa, yung isang bansa, may kinagagalitang ibang bansa. Dahil kapag may mataas silang technology, gagamit po sila nito. Yung tinatawag na pagmomodify ng weather, then, ipapadala po doon yung ulan para mas maging advantage just in case may gera. Grabe, no? So, kayo mga sangkay, ano po ba ang alam nyo tungkol dito? At ano po ang inyong komento tungkol po dito sa malaking impormasyon na nalaman po natin sa international news na hindi na po ito conspiracy theory kasi binalita na po. I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga video, pampagood vibes o mga nakakatuwang video, mga vlog ko mismo mga sangkay. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.